Binatikos ng House Prosecutor ang paggasta ng Office of the Vice President sa 16 million pesos na confidential fund sa loob lamang ng 3 buwan. Tinawag din nilang gaslighting at pabiktim pa ang OVP nang isisi nito ang problema sa pagkaantala ng paglilis ng pondo. At live nga mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, ano ba yung side or yung pahayag ng prosecution tungkol sa naging statement ni Yusek Castro? Kanino at anong latest update tungkol kay Colonel Lachica? Princess, sinuportahan o sinugundahan nga ng House Prosecution Panel ang naging pahayag nga kanina ni Palace Press Officer Yusek Castro na sapat na ang mga ebidensyang inilatag ng prosecution para makonvict si Vice President Sara Duterte. At ito nga itungkol sa umanong malinaw na pagtestimonya ni former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagtukoy sa bise na nagkontrol sa confidential funds. Ayon kay House Prosecutor Paulo Ortega, may batayan ang pahayag ni Castro dahil abogado rin ito at naunawaan ang proseso ng impeachment. Git ni Ortega, hindi umano maiiwasan ng bise accountability lalo na sa confidential funds at klaro at na-establish na rin umano ito ng prosecution sa mga nagdaang pagdilitis. Samantala, iginiit naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa na hindi sila nagdeklara na may paglabag sa paggamit ng confidential funds. Anila, bata ito sa naitalang audit at sa mga naging findings sa liquidation ng pondo. Isa sa mga binigyan diin ng prosecution ang sinasabing paglabag sa joint circular sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds. Samantala, naging paksa rin sa pagdinig ang paggamit ng ilang salita kabilang ang modus, pagsisinungaling at scam. Kaya nanawagan ng impeachment court na maging maingat ang parehong panel sa mga salitang ginagamit sa pagdilitis. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, kailangan din nilang maging tiyak at malinaw sa paglalahad ng mga isyong lumalabas sa testimonya. Git niya, nirerespeto ng prosecution ang paalala ng impeachment court at patuloy nitong pinapaalalahan ng mga kasamahan na maging maingat sa pagpili ng mga salita. Samantala, muling binatikos ni House Prosecutor Terry Ridon ang paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds. Batay sa testimonya ni OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio, umabot sa 16 million pesos ang ginastos para sa 3 buwang paggamit ng mga safe house. Git ni Ridon, masyado umanong malaki ang halaga nito kung ikukumpara sa mga presyo ng prime real estate sa Metro Manila. Ayon sa prosecutor, hindi rin dapat ang pagkaantala sa pagpapalabas ng pondo ang maging pangunahing paliwanag sa paggamit ito. Ang mahalagang tanong umano ay kung nagamit ba ang pondo ayon sa layunin at sa mga panuntunan. Kaugnay nito, binatikos din ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang umano'y pagpapakita ng victim card ng OVP. Ayon kay Adyong, hindi umano makatwiran na isisi sa pagkaantala ng release ng pondo ang mga naging problema sa paggamit nito. The playing of their victim card does not hold water. Kasi gaslighting yan eh. Wala namang nagsasabing pag binigyan siya ng 125 million pesos, gastusin niya itong buong-buo into 11 days, tapos kung sino-sino lang yung paglalagyan nila at hindi sila mag-liquidate ng maayos. Panawagan na rin ho namin sa Ombudsman na silipin na po nila kung mayroong aktual na malversation. Tingin ko malinaw na talagang linaro, pinera, ito pong confidential funds na ito. Princess, kanina nga ay bago mag-adjourn ang pagdilitis ay sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na umaasa siya na makukumpleto ang impeachment proceedings bago nga matapos ang taon. Samantala ay nilinaw naman ni Colonel Raymond Lachica na handa siyang humarap at magtestigo kung siya ay legal na tatawagin. Sa inalabas niya nga na press release o pahayag kanina ay sinabi niya na hindi siya kailanman tumangging humarap o magtestigo. Aniya, handa siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa mga naangkop na batas at security restrictions. Princess? Maraming salamat, Patrick Gupo.